Okay. So, kung tunay ka tayong iglesia, ito yung tanong nila. Kasi nga sa Efeso 4:11, malinaw doon na merong pastor yung iglesia. So, kung tunay ngang iglesia tayo, if we are the true church, why don't we have a pastor? So, bakit wala daw tayong pastor ng simbahan natin? Okay. Let me correct yung mga brothers and sisters sa mga hindi alam na merong pastor ang simbahang Katoliko. Yes, we have a pastor in a Catholic Church. Okay? Yung mga namamahala sa simbahan, sa local parishes. Okay? Yung mga leaders doon, ang tawag sa kanila ay Parish Pastoral Council. Ulitin ko, Parish Pastoral Council or PPC. At ang authority ng mga parish priest, yung mga pari na namahala dun sa mga parishes, ay tinatawag na pastoral authority na binigay sa kanila ng obispo. Okay? Kasi yung obispo, yan ang tunay na pastor na namamahala sa local congregation or diocese. Okay? Mababasa yan sa Tito 1:7 na ang obispo ay ang yung mismong katiwala ng mga apostolo ni Kristo sa community or sa iglesia para gabayan ito sa tamang landas. Okay? Hindi porket na nagbasa ka lang ng Biblia, may naniniwala sa iyo ay pastor ka na. No, it doesn't work like that. You have to be appointed. Okay? That is why ang pinaka-namamahala sa simbahang Katoliko, sa totoo lang, ay isang pastor. Eh, paano yan, brother? Hindi naman pastor yung tawag nyo, kundi Pope or Santo Papa, yung pinaka-namamahala sa Iglesia Katolika. The Pope, according sa aral ng simbahang Katoliko, sa Catechism, number 882, the Pope, the office of the Pope of Rome is being a vicar of Christ and a pastor of the entire church. Nasa aral namin yan. Nasa fundamental beliefs namin na yung Pope ay ang pastor. Ano bang ibig sabihin ng pastor? Ang pastor po ay salitang Latin. Latin po yan is a Roman language na ang ibig sabihin sa English ay shepherd or nangangasiwa o namamahala sa mga tupa. At sino ba ang inappoint ni Kristo na maging pastor? Walang iba kundi si Pedro. Sa 1:21 verse 15 to 17. No, tinanong ni Kristo si Peter na Peter, do you love me? And Peter replied, I love you. Sa ikatlong beses tinanong niyan. At sa ikatlong beses, sinabi sa kanya ni Kristo that if you really love me, please feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa or pakainin mo ang aking mga tupa. At ang nag-aalaga o nagpapakain sa mga tupa ay isang shepherd na sa salitang Latin ay pastor. So, ibig sabihin, si Pedro, kahit hindi siya tinawag na pastor sa Biblia, siya ay itinalaga ni Kristo na maging pastor o maging shepherd na nag-aalaga ng mga tupa, which is ang mga miyembro ng iglesia. At ang authority na binigay ni Kristo kay Peter na maging pastor ng mga tupa sa iglesyang tatag niya ay pinapasa-pasa hanggang umabot sa kay Pope Leo sa ngayon. Yes, si Pope Leo po ay pastor ng Catholic Church na tatag ni Kristo. At ang authority na yon ay binigay ni Kristo kay Pedro at pinapasa-pasa sa mga sumunod sa kanila at yun ay tinatawag na
apostolic succession. So yun lang ang trivia ko sa inyo ngayon at ganda sa ating lahat. Sana ay may natutunan kayo. Prodeo et Ecclesia. Okay, so marami na yung nagtatanong, marami na yung humihingi ng opinion ko, may sentiments about the issue of SSPX. Okay. So, ano yung masasabi natin dyan? Una ng kontra, they are excommunicated. They are now declared as schismatics. So, hindi natin dapat kontrahin yan because it was already a decision of the magisterium or the Vatican. But however, the SSPX is still practicing a Catholic faith. They are still a Catholic, though they are not really in the flock anymore, but still they are Catholic. Though they are not in full communion with the church, still I pray na sana maibalik ang pagiging full communion nila, ma-lift yung excommunication nila to be in one holy Catholic and Apostolic Church. Because at the end of the day, we are still Christians, we are still Catholics. Okay, three main reasons why I love being Catholic. Okay, so yung una, this is the original church being founded by Christ in Jerusalem in 33 AD. So second, ito yung church na nag-compile ng Bible, yung nag-finalize ng mga kasulatan at binuo sa isang libro. That is why we have the Bible that we are using today. Pangatlo, ito yung iglesia o ang relihiyon ng mga tunay na Kristiyanong nag-alay ng buhay nila para sa pananampalataya sa Diyos. Pinili nilang mamatay na lang kaysa sa i-give up or iwan ang kanilang pananampalataya. And we are calling them the saints. So, that's my personal reason why I love being Catholic. Viva Cristo Rey, Prodeo et Ecclesia. Okay, pagmamahal daw at hindi daw espada. So bakit daw espada daw yung gamit para i-convert na yung mga Pilipino noon sa relihiyon ng mga Kastila? Okay, so ito balik lang tayo sa history kung paano na-convert, especially yung mga Kabisayaan. Okay, gaya ni Miguel Lopez de Legazpi, nakipagsanduguan siya sa hari ng Bohol na si Raha Sikatuna. Ano yung ibig sabihin ng nakipagsanduguan? Siya ay nakipagkaibigan. Meron silang ritual. Okay? Sanduguan bilang isang pagkakaisa. Simbolo ng pagkakaisa. Kaya yon ang rason kung bakit naging matibay ang pagiging Katoliko ng Bohol. Kasi yung hari nila, which is ninuno ni na Father Darwin, ay tinanggap ang pagiging Katoliko. At ang Katoliko ay isiniwalat sa buong kaharian ng Bohol, kaya Katoliko ang Bohol. At the same time, ganun din yung nangyari sa panahon ni Magellan at ni Raha Humabon na naging kaibigan din ni Magellan. Okay. Nung naging kaibigan ni Magellan, si Raha Humabon, nagpa-convert din sila sa Katoliko. At nagpabautismo pati yung asawa niya na si Reyna Humamay. At nung nabautismuhan na sila ni Padre Pedro Valderrama na kasama ni Magellan noon, ay binigyan ni Magellan yung Reyna na si Reyna Humamay ng imahe ng Santo Niño. Okay? At doon na nagsimula ang debosyon ng Kabisayaan sa Señor Santo Niño. Okay? So yun po, brother ha, i-correct lang kita. Naging kaibigan ng mga hari
ang mga general ng Kastila noon, kaya na-convert sa Katoliko ang buong kaharian nila. At ganoon din sa mga ninuno kong Ilonggo, okay, sa Iloilo. Nung inaatake yung Iloilo ng mga Morong pirata galing Mindanao, ang mga Kastila ang sumaklolo sa kanila. Kaya tinanggap nila ang pananampalatayang Katoliko na dala ng mga Kastila na sumaklolo sa kanila laban sa mga Morong piratang umaatake sa kanila. So, yun lang, konting history lang tayo. Pero yung sa mga Tagalog, kung paano kayo na-convert, ay hindi ko na alam. So, yun lang at God bless sa ating lahat. Hindi porket tinawag na Kingdom of Jesus Christ yung sekta ni Kibuloy ay talagang kingdom na talaga sila ni Jesus Christ. Hindi porket tinawag na members of Church of God International ang Iglesia ni Soriano, hindi ibig sabihin nun na sila ay mga miyembro talaga ng Iglesia ng Diyos 2,000 years ago. Kaya pag sinabi mong Iglesia ni Cristo kayo pero hindi kayo tatag ni Cristo at tatag lang talaga kayo ni Felix Manalo, therefore hindi talaga kayo tunay na Iglesia ni Cristo. Kasi ang tunay na Iglesia ni Cristo ay tatag ni Cristo sa Jerusalem noong 33 AD at yun mismo ang tinawag na Catholic Church. Okay, ito hindi porket tinawag na Kingdom of Jesus Christ yung sektang tinatag ni Kibuloy ay talagang kingdom sila ni Jesus Christ. At hindi porket tinawag na Iglesia ng Diyos yung sektang tinatag ni Soriano ay talagang Iglesia nga talaga sila ng Diyos. Kaya hindi porket tinawag na Iglesia ni Cristo yung sektang tatag ni Manalo ay talagang Iglesia nga talaga ni Cristo. Tandaan po natin Mateo 24:5 na maraming mga bulaan na magdadala sa pangalan ni Cristo na darating sa mga huling araw. Dahil ang tunay na iglesyang tatag ni Cristo ay tinatag niya sa Jerusalem noong 33 AD. At yung iglesia na yon ay ang tinawag ngayon na Catholic Church. So, magandang araw mga kaibigan at mga kapatid. So, once again, nagbabalik si Brother Mel na naman. At pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga ginawang mga imahe. Okay. Sa ngayong panahon na mainit ang talakayan between loyalista at mga DDS o mga Duterte diehard supporter. Okay. Marami sa mga anti-Duterte na nasahanin ng mga loyalista na galit sa imahe ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang karton. Sinasabi ng tatay mo, karton, kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Even the kakampings in the Liberal Party hated this picture of Rodrigo Duterte na nasa karton. Marami silang batikos, marami silang mga pinagsasabi against sa karton na imahe na to. And at the same time, yung mga DDS, yung mga Duterte supporter ay galit na galit din sa imahe ni Bongbong Marcos. Okay? Even yung mga leftists, okay, yung mga makakaluwang grupo ay galit na galit sa imahe ni Bongbong Marcos at sa mga politikong kinamumuhian nila. Okay. And that explain kung bakit mayroong nagagalit sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo at lalong-lalo na sa imahe ng Birheng Maria. Gaya ng mga DDS, gaya ng mga loyalista, gaya ng mga kakamping, kinamumuhian nila yung imahe ng politikong kinakalaban nila. And at the same time, yung mga Diablo at ang mga alagad ng Diablo, kinamumuhian nila yung mga imaheng ito kasi ito ang mga imahe na kalaban ng ama nilang Diablo. So, yun lang at
Yun ang rason kung bakit merong mga taong kinamumuhian ang imahe ni Kristo at ni Birhen Maria. Ang pinakasimpleng rason ay sila ay mga anak ng Diablo. Yun lang at God bless sa ating lahat. Viva Cristo Rey at Ave Maria. Okay, so live na tayo. Okay. So yung magiging topic natin ngayon is about the Bible. So magda-live ako kasi nga parang requirements na yun ni Meta yung live video to prove na ikaw talaga yung may-ari ng account mo. Okay? So far wala pa akong viewers. Wait. So sana yung ano ko rito. Bible. Sana yung Bible ko rito. Wala akong viewers. Sarap talaga mag-coffee sa umaga, bay. Okay. So, yung topic natin ngayon ay tungkol sa Biblia. Okay. Kasi nga lahat naman ng mga tawag na ito, lahat ng mga relihiyon, ng mga sekta, yung tanging batayan sa kanilang pananampalataya ay ang Biblia. Pero, everything here on earth ay meron talagang pinanggalingan. Meron talagang reason kung bakit nagkaroon ng mga bagay tulad ng Biblia. Paano nagkaroon ng Biblia? Yes, nangaral kayo ng Biblia. Yung mga aral natin ay base sa Biblia. Pero saan nga ba galing tong Biblia? Paano nabuo yung aklat na tinatawag nating Biblia? Okay? Nung ako ay nagsusuri sa mga sari-saring mga sekta, tinanong ko to yes, yung Biblia yung basihan ng pananampalataya nyo. Pero yung tanong, saan galing yung Biblia? Oo, salita ng Diyos yung Biblia. Pero yung tanong, paano kayo nakakasiguro na salita nga ng Diyos yung Biblia? Hindi lang Biblia yung pinapaniwalaang salita ng Diyos ng mga relihiyon. Merong Quran, merong libro ng mga Hindu, yung Tanak yung libro ng mga Hudyo ay hindi talaga Biblia yun. Kasi nga, syempre, Old Testament lang yun. Hindi pwede maging Biblia or sabihin natin Jewish Bible, hindi pwedeng maging kumpletong Biblia ang Jewish Bible na tinatawag sa Hudyo na Tanak. Okay? But first, usapan muna natin. Ano yung Biblia? What is the Bible? Okay? So una, ang Biblia po ay plural form po yan. It is from the Greek word na Biblia. A Bible is a collection of scriptures. Collection po yan. Which the church has solemnly recognized as inspired. The name Bible is derived from the Greek expression ta Biblia, which means the book. So, ibig sabihin, yung
The Biblia daw, yung pangalan ng Biblia, ibig sabihin po niyan, the books, mga aklat, maraming libro na pinagtipon-tipon. Okay? So, sino ang nagtipon ng mga aklat na to para magkaroon tayo ng isang aklat na tinatawag na Biblia? Okay. Balik tayo sa history. The Bible did not fall from heaven. Okay? Hindi ito bumagsak galing sa langit yung Biblia. Okay? Gaya ng mga pinapangaral ng ibang mga sekta. The book it contains were not proclaimed from the clouds by some heavenly speakers, except for the Ten Commandments. Yun lang yung Ten Commandments, yung salita sa Biblia na direkta galing sa Diyos mismo. Okay? Na yung Diyos mismo yung author, nagsulat lang si Moses. Okay? Pero lahat ng mga libro na yon, syempre sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga tagasulat, okay? Ng mga chronicles, ng mga scribes, at yun ay kinumpal at nirecognize na simbahan as inspired Word of God. Pre, yung 7 apokrypha ba, sulat ba ng mga propeta? Hindi apokrypha yung tawag doon. Ang tawag doon ay Deuterocanonicals. At mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. So ngayon, sa history ng pag-compile ng Biblia na ito, okay? Sino ang nag-compile? Sino yung bumuo ng mga aklat na ito? Okay? So, here, first in the Council of Laodicea. Okay. Sa Council of Laodicea, 364 AD, syempre, nagkakaroon na ng mga worship service or misa yung mga Kristiyano. Syempre, kinakailangan nila ng mga kasulatang babasahin sa sa worship service, okay? So kailangan nilang magtala ng mga aklat na babasahin doon sa misa. Okay. At sa Council of Laodicea sa 364 AD, nagtala sila ng mga aklat na babasahin sa misa, pero hindi pa ito kompleto. May mga kulang pa ito. Gaya ng Book of Revelation, hindi pa na-canonize yun. Hindi pa na-canonize yung mga ilan sa mga libro na dapat basahin sa misa. So, ibig sabihin, parang iilang libro lang sa Old Testament, tsaka hindi pa nga siguro kompleto yung 4 Gospels. At hindi pa nila diniklara na yung Gospel ay 4 lang. Siguro may binabasa pa sila dito na hindi canonized, okay, sa Council of Laodicea. Hindi pa siya final list ng mga aklat na tatawagan nating Word of God. Pero nagbabasa na sila ng mga scriptures nun. Okay. Until yung church authority in the Council of Rome led by the Pope, okay, nagsabi sila na dapat ang babasahin natin sa misa, ang babasahin natin sa worship service ay dapat siguradong authentic na scripture. Hindi yung basta-bastang nagbabasa lang tayo ng mga aklat pero hindi pala natin sigurado kung authentic ito o hindi. Kaya bumuo sila ng konsilyo to recognize the books which are authentic and which are not. Okay? Especially the gospel. Okay? So, sa pag-uusap, pagdidebate, ganyan-ganyan, tsaka tawag ito, pagdidiscern ng mga kaparian, ng mga kaobispuhan doon sa Council of Rome, sa Roma, nagdesisyon sila by the guidance of the Holy Spirit through prayer, fasting, discernment. They came up with the 73 books. Ulit, 382 AD. Ang pinagdesisyonan
na mga aklat na mapapabilang sa Biblia ay 73 books. Hindi 66 gaya ng mga libro ng mga Protestante ngayon. Hanggang sa ngayon po, ang Biblia ng mga Katoliko, Biblia namin Katoliko ay 73 books. Okay. So patuloy tayo. At bumuo ng Council of Hippo. Okay? I think Algeria yan ngayon. Pero dating talagang stronghold ng mga Christian yan, yung Algeria, which is Hippo yan before, part of the Roman Empire. Sa Council of Hippo, chinek nila yung mga aklat na yun doon sa Council of Rome to re-evaluate kung talaga bang tama or authentic yung mga aklat na yun. At they decide na yes, they are authentic. Ni-reaffirm nila or baga, chinek nila, inauthenticate, and then they decide that these books, that this list of these books from the Council of Rome is truly authentic. So, hindi sila kumontra sa Council of Rome na 73 books talaga ang tunay na authentic scriptures na dapat paniwalaan ng mga Kristiyano. And also from the Council of Carthage. Okay. I think some part of Northern Africa pa rin itong Carthage. Also reaffirms that this book from the Council of Rome is truly authentic. Okay. At saka, yun. At doon na finalize that the books of the Bible is 73 books. Binuo ito sa isang libro at tinawag na Biblia. Okay. At nung nakumpleto na ito, okay, si Pope Damasus, yung Pope sa Council of Rome, inatasan niya si Saint Jerome na i-translate ang mga aklat na na-compile from their original languages, both Greek, Hebrew, and Aramaic to Latin. Okay, mind this. Hindi si Saint Jerome ang nag-compile, ha? Okay, hindi si Saint Jerome ang nag-compile. Si Saint Jerome lang ang nag-translate ng mga aklat na kinumpile sa Council of Rome at ni-reaffirm sa Council of Hippo and Council of Carthage. So, kailan niya natapos sa pagtatranslate itong mga libro na ito? Okay? Natapos nito noong 405 AD. So, ganun po niya katagal tinranslate ito. At tinawag ito ng isa pang Santo Papa ng Simbahang Katoliko na si Pope Siricius. Pinangalanan niya itong Biblia. Okay. Pero, nung natapos na itong sinulat ni Saint Jerome, tinawag itong Latin Vulgate. Okay? Pero sa panahon ni Pope Siricius, tinawag na itong the Bible or the Biblia. Okay. So ngayon, si Tertullian, sino to si Tertullian? Siya naman yung nagbigay ng terminong New and Old Testament. Okay? At si Cardinal Hugo de Caro and Cardinal Stephen Langton, sila naman itong nag-divide ng Bible into chapters. Sila yung, di ba merong mga chapters and verses yung Bible? Sino yung nag-divide nun? Walang iba kundi si Cardinal Hugo de Caro and Cardinal Stephen Langton. Mga paring Katoliko po yan. Okay. At the reason kung bakit naniniwala yung mga Christian sa list of the Bible na kinumpile sa Council of Rome is because
we believe that it is the Word of God. Pero sa totoo lang, wala sa loob ng Biblia na yung Biblia mismo, that this compiled list of scriptures, of books, are the Word of God. Walang ganon. Okay, so bakit tayo naniniwala na the Bible is the Word of God? Okay? Because the Catholic Church, the Catholic Church declare or canonize it as a word inspired by God. Anong council ang nag-declare na yung Biblia ay Word of God? Ito ay ang Vatican I. Vatican Council I, the First Vatican Council noong 1870. Okay. The Vatican Council held in 1870, syempre, at the Vatican, Rome, defines all books of the Bible, both Old and New Testament, that has been finalized and affirmed through the Council of Rome, Hippo, and Carthage as a secret and canonical because it is written under the inspiration of the Holy Spirit according to the First Vatican Council. Okay? Ayon sa First Vatican Council, it is written under the inspiration of the Holy Spirit. Okay? Vatican Council yung nag-declare na ang Biblia ay Word of God. Hindi yung mga pastor. Kasi nga, hindi naman nakasulat sa Biblia na yung Biblia ay Word of God. It is the Vatican Council, it is the Council, it is the Catholic Church who declare it as a Word of God. That is why naniniwala tayo that it is a Word of God because of the Catholic Church. Okay. The Catholic Church authority defines the Bible as sacred or holy. The First Vatican Council thus defines it. These books are held by the Church as sacred and canonical, not as having been composed by a human labor and afterwards approved by her authority, nor merely because they contain revelation without error, but because it is written under the inspiration of the Holy Spirit. Ang Biblia po, mga kapatid, ay sulat ng tao. Except for the Ten Commandments. Okay? Authored by tao except for the Ten Commandments. But the Church defines it na ang Holy Spirit talaga ang author nito. It's because the Holy Spirit guide the author in order for them to write the word inspired by God. And also the Holy Spirit who guide the council to compile those scripture na sinulat ng mga author, ng mga prophets, ng mga chronicle that has been guided by the Holy Spirit. Everything has been guided by the Holy Spirit. That is why the Bible is a word inspired by God through the power of the Holy Spirit. Okay. So, yon. Okay. Kaya nga, tinuro sa Catechism, the Catholic Church natin, number 120, it was the apostolic tradition discerned which writing are to be included in the list of the sacred books. And this lead to the conclusion that without the Catholic Church, there is no Bible. Okay? Pag walang simbahang Katoliko, wala po tayong Biblia. Okay. Kaya nakasulat din mismo sa Biblia na in 1 Timothy 3:15 that the church is the pillar and foundation of truth. Hindi yung Biblia. It's because the church is the one who
who collect and finalize the list of the sacred scripture to become a Bible, and it is also the church who declare that this books that has been compiled and finalized is a work inspired by God. Bakit tama yung church? It's because the church is the pillar and foundation of truth, according mismo sa Bible. Pero, ito the magisterium is not superior to the Bible. Okay, the church authority or the magisterium, ayon din mismo sa turo ng simbahan natin, sa Catechism of the Catholic Church, number 86. The magisterium is not superior to the Word of God, but is its servant. Servant o alipin o tawag nito o tagasilbi ng Word of God ang church. Okay? That is because the authentic, nasa turo pa rin ng simbahan natin, Catechism of the Catholic Church, number 85, because the authentic interpretation of the Word of God has entrusted to the teaching office of the church alone. Okay, so that is why kailangan natin mag-rely sa teaching authority of the church, which is the magisterium, to interpret what is truly in the Word of God. Because the teaching authority of the church, which is the pillar and foundation of truth, according to the Bible itself, is the church who compiled and canonized the Bible. And as we have said earlier, ang nag-compile, those who are involved to the council na nag-compile ng Biblia are Catholics. Okay? Ang unang nag-translate ng Biblia is a Catholic, St. Jerome. And this council led by the Pope, which is also a Catholic. Okay? Ang nag-divide ng mga chapter and verses sa Biblia, walang iba kundi Catholic. That is why we firmly sure na we can conclude that without the Catholic Church, there is no Bible. Kung wala yung simbahang Katoliko na ginabayan ng Espiritu Santo, wala tayong Biblia sa ngayon. Okay. So, dito lang muna magtatapos yung discussion natin. So, susunod, ibang topic na naman tayo at Viva Cristo Rey! God bless sa ating lahat.